Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barko pandigma ng China hinamon ng eroplano ng Pilipinas, hinamon ng isang barkong pandigma ng Chinese Navy ang isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, sa regular na pagpapatrolya malapit sa Panatag o Scarborough Shoal noong Lunes ng umaga, at sa unang pagkakataon, hinala ng mga opisyal na sakay ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang posibleng padyamang ng China matapos ang paulit-ulit na pagbagsak ng internet connection sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, it is also worth noting that when we reach the distance of approximately 60 nautical miles off the coast of Zambales, the PLA Navy warship has already challenged our flight. It was PLA Navy, a warship with bow number 554. By 1100, approximately 11 a.m., nakabalik na tayo ulit, and that is the entirety of the MDA flight that we did. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, ang Coast Guard Islander ng ahensya ay umalis ng Manila bandang alas 7 ng umaga para sa isang Maritime Domain Awareness Flight, matapos mamonitor ang malaking bilang ng mga bangkang pangisda ng mga Pilipino malapit sa shoal. Sinabi ni Tariela na bukod sa sasakyang panghimpapawid, ipinakalat din ng PCG ang BRP Cobra at binabantayan ang paglalayag ng BRP Gabriela Silang, na tumuloy din sa Baho de Masinloc upang suportahan ang programa ng pamahalaan. Aniya, 35 Filipino fishing boats ang nakatanggap ng fuel subsidies sa panahon ng patrol. The Commandant of the Philippine Coast Guard has deployed Coast Guard Islander this morning. It departed Manila at 0700 this morning. The reason why we did an MDA flight is because we monitored a large number of Filipino fishing boats na nangingisda sa vicinity ng Baho de Masinloc. And as a matter of fact, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources has also deployed 4 vessels to provide safety and security sa ating mga mangingisdang Pilipino, and also to give away a fuel subsidy and ice para mas mapatagal ang pangingisda nila rito. And when we conducted the MDA flight, we were able to monitor 3 China Coast Guard vessels at a distance of 33.6 nautical miles from Baho de Masinloc. For the Philippine Coast Guard, besides from the aircraft that we deployed, nandito rin ang BRP Capra or MRV 4409. We also monitored the voyage of 8301, yung Gabriela Silang, also proceeding to Baho de Masinloc to support the Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program of our national government. A total of 35 Filipino fishing boats ang ating namataan dito na kasalukuyang tumatanggap ng fuel subsidy sa ating mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-alala din si Tariela tungkol sa posibleng panghihimasok sa electronic, na binanggit na ang mga koneksyon ng Starlink na sakay ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay paulit-ulit na bumababa tuwing lumalapit sila sa shoal. To inform you that the Starlink connection ng ating barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and even the Philippine Coast Guard vessel MRV 4409 ay nawawalan ng signal. I would like to believe that there is a signal jamming that the People's Republic of China is doing, because we monitor that for our vessels, every time that we go near or go inside at a radius of 24 nautical miles and closer sa BDM, ito yung mga pagkakataon na nawawala yung Starlink signal natin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.